Sa isang liblib na bayan sa hilagang bahagi ng Cebu, kung saan ang lupa ay bitak-bitak na parang basag na salamin dahil sa walang humpay na El Nino, may nangyayaring kaguluhan. Mas mahalaga pa sa ginto ang tubig dito. Isang matinding ultimatum ang ibinagsak ng gobernador sa isang grupo ng mga Hapon. Kung hindi nyo mapapaagos ang tubig sa loob ng 48 oras, lumayas na kayo at huwag nang babalik. Wala nang naniniwala sa kanila. Ang Estados Unidos, Pransya, at iba pang malalaking bansa ay sumuko na sa lupang ito. Sabi nila, sumpa raw ang tubig sa ilalim ng bayang ito, maalat, marumi, at hindi mapakinabangan. Pero sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may isang himalang paparating. Isang himala na babago sa buhay ng libu-libong Pilipino. Ako si Amado, isang hamak na empleyado ng Local Water District sa Barangay San Isidro sa loob ng 45 taon. Hindi ako mayaman. Wala akong kapangyarihan. Ang trabaho ko ay tila isang kaparusahan araw-araw. 4:00 pa lang ng madaling araw, tumutunog na ang tilaok ng manok pero gising na ako. Hindi dahil sa sipag, kundi dahil sa takot. May tubig kaya ngayon? Para sa aking 10 taong gulang na anak na si Nora, gagawin ko ang lahat. Ang paghuhilamos ay isang luho. Isang basong tubig lang, ilulubog ang bimpo, at ipapahid sa mukha. Ang pagsisipilyo. Isang lagok lang ng tubig, bawal itapon. Ang paligo. Isang beses sa isang buwan, gamit ang tubig ulan na inipon sa drum, at 5 minuto lang ang itatagal. Tatay, uhaw na po ako, bulong ni Nora isang gabi. Ang kanyang mga labi ay tuyot at bitak-bitak. Wala akong magawa kundi ibigay ang huling baso ng tubig sa pitsel. Iyon na ang rasyon ng buong pamilya para sa gabing iyon. Ang sumpa ng aming bayan ay nagsimula 8 dekada na ang nakalilipas. Dahil kami ay nasa isla, ang tubig sa ilalim ng lupa ay may halong tubig dagat. Saltwater intrusion, ang tawag ng mga eksperto. Kapag naghukay ka ng balon, lalong pumapasok ang alat mula sa dagat. Dati, may matamis na tubig dito noong panahon ng lolo ko, sabi ng kumper kong si Carding habang nagkakape kami ng matapang na barako na tinimpla sa tubig na medyo maalat. Kaso, sa kakahukay ng mga dayuhan noon, nasira ang water table. Nakakonekta na sa dagat. Wala na tayong pag-asa. Tuwing Martes ang dating ng rasyon mula sa REA, Local Government Unit. 3:00 ng madaling araw, nakapila na kami dala ang aming mga balde at jerry cans. Ang tubig na galing sa desalination plant ng gobyerno ay may lasang kalawang at asin pa rin. Dahil kulang, napipilitan kaming bumili sa black market, sa mga water tanker na pag-aari ng mga mapagsamantalang negosyante. 150 piso bawat container, sabi ng tauhan ni Konsehal Ramil, ang may-ari ng water refilling station na hawak ang monopolyo sa bayan. Diyos ko! Mas mahal pa sa gasolina, reklamo ng isang ale. Noong nakaraang linggo, 40 pesos lang to ah. Eh di huwag kang bumili, sagot ng tauhan sabay dura ng nganga sa lupa. Wala kayong choice. Ang kalahati ng sweldo ko ay napupunta lang sa tubig. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ko. Pagka-uwi ni Nora galing sa eskwela, bigla na lang siyang bumagsak sa sahig na gawa sa kawayan. Nora! Anak! Nanginginig ako habang tinatapik ang pisngi niya. Maputla siya. Ang mga labi ay nangingitim. Binuhat ko siya at isinakay sa tricycle papunta sa Rural Health Unit. 40 minuto ang bayahe sa lubak-lubak na kalsada. Parang habang buhay ang tagal. Severe dehydration, sabi ng doktor sa REA habang kinakabitan ng swero ang anak ko. Ang ward ay puno ng mga pasyenteng nakahiga sa mga cot bed, pawisan, at uhaw. Hindi lang siya, Mang Amado. 20 na ang dinala dito ngayong araw dahil sa init at uhaw. Kung hindi magkakatubig, mamamatay ang bayang ito. Habang nakatingin ako kay Nora na walang malay, parang dinudurog ang puso ko. Wala akong kwentang ama. Isang basong malinis na tubig, hindi ko maibigay. Dumating si Enger. Kaloy, ang hep namin sa Water District. Amado, sabi niya ng mahina. Umalis na naman ang mga Pranses. Sumuko na sila. Wala daw talagang pag-asa ang aquifer natin. Ilang kumpanya na ba ang dumaan? Amerikano, Aleman, Israeli. Lahat sila dala ang malalaking makina at pangako. Lahat sila umuwing luhaan.
Ang lupa namin ay parang halimaw na lumulunok ng pag-asa. Nang gabing iyon, umakyat ako sa rooftop ng ospital. Tumingala ako sa langit na walang bituin dahil sa usok ng kainin sa bundok. Panginoon, parang awa niyo na. Bigyan niyo kami ng tubig. Bakit kailangang magdusa ang mga anak namin? Ang sagot lang sa akin ay ang mainit na hangin ng gabi. Isang linggo ang lumipas, nakauwi na si Nora. Pero banta ng doktor, kailangan niya ng malinis na tubig. Kung hindi, baka hindi na kayanin ng bato, kidney, niya sa susunod. Sa radyo, narinig ko ang balita. Sa isang tigang na bayan sa Saudi Arabia, may himalang nangyari. Isang Japanese team ang nakapagpalabas ng ilog sa gitna ng disyerto. Tay, sabi ni Nora habang nakikinig, pwede ba natin silang tawagan? Yung mga Hapon. Niyakap ko siya. Anak, iba ang lupa natin. Mas mahirap dito. Pero hindi ko alam, paparating na pala ang mga huling samurai ng tubig. Ang balita tungkol sa tagumpay ng Japan sa Saudi Arabia ay kumalat sa buong bayan. Sabi sa RI, 79.9% na natanggal ang asin sa tubig doon. Ipinatawag ako sa Kapitolyo. Nandoon ang gobernador at ang mga matataas na opisyal. Galit ang gobernador. Bakit ang Saudi nagawa nila? Tayo, na pinaliligiran ng tubig, hindi magawa, sigaw ng gobernador. Pinagtatawanan na tayo ng ibang probinsya. Walang makasagot. Amado, ikaw ang nakakaalam sa terrain ng San Isidro. Ano sa tingin mo? Tanong sa akin. Gov, iba po ang bato natin sa ilalim. Sabi ng mga Pranses, honeycomb daw ang limestone natin. Pumapasok agad ang dagat, paliwanag ko. Ayoko ng excuse, bulyaw ng gobernador. Kinabukasan, dumating ang balita. Ang Japanese team na galing Saudi ay darating. Pinamumunuan daw ng isang doktor na maliit lang ang katawan. Pagpasok ko sa conference room kinabukasan, nagulat ako. Ang inaasahan kong mga lalaking naka-Amerikana ay wala. Ang nakaupo sa gitna ay isang babae. Naka-short hair, may salamin, at simpleng shirt na may tatak ng Japan Aid. Magandang umaga po, bati niya sa malinaw na Tagalog. Nagulat ang lahat. Marunong kayong magtagalog? Ako po si EA. Haruka Mizuno, pakilala niya. Nag-aral po ako sa Los Banos ng isang taon para pag-aralan ang soil composition ng tropics. Iba siya. Ang ibang dayuhan, kailangan pa ng interpreter. Siya, may puso na agad sa wika namin. Diretsahan ang tanong ng gobernador. Kaya niyo ba? Naglabas si EA. Mizuno ng tablet. Gov, sa totoo lang po, mas mahirap ang kondisyon nyo kaysa sa Saudi. Ang saltwater intrusion ay nasa 150 meters na ang lalim. Bumagsak ang balikat ng mga opisyal. So, suko na rin kayo? Wala po akong sinabing susuko kami, umiti si EA. Mizuno ng mahinahon. Sa Okinawa, ganito rin ang problema. Nasolusyonan namin. Gaano katagal? Tanong ng isang board member na kakampi ni Konsehal Ramil. Yung mga Amerikano, inabot ng 2 taon, wala naman nangyari. Bigyan niyo kami ng 48 oras, sagot ni EA. Mizuno. Nanlaki ang mata ng lahat. Ano? 2 araw. Opo. Gamit ang bago naming teknolohiya, ang Fisher Tracking System. Kung hindi kami magtagumpay sa loob ng 48 oras, sagot namin ang lahat ng gastos, at pwede nyo kaming iban sa Pilipinas habang buhay. Tumahimik ang kwarto. Masyadong matapang ang pusta. Sige, sabi ng gobernador. Pero ito ang kondisyon. 48 oras. 1 minuto lang na lumampas, deportation agad. At kailangan, maiinom ko ang tubig sa harap ng media. Deal, sabi ni AI. Mizuno. Walang takot. Pagkasakay namin sa van papunta sa site, tinanong ko siya. Ma'am Haruka, seryoso po ba kayo? 48 oras. Tumingin siya sa akin. Mang Amado, minsan, ang pressure ang kailangan para lumabas ang galing. At isa pa. Nakita ko ang litrato ng mga bata sa ospital. Wala na tayong oras para magbagal-bagal. 8:00 ng gabi nagsimula ang countdown. Ang base camp ay sa tabi ng basketball court ng barangay. Mabilis kumilos ang Japanese team.
Walang nasasayang na galaw. Ibinaba nila ang mga kagamitan na hindi ko pa nakikita sa tanang buhay ko. Ano yan? Tanong ko kay Sato-san, ang engineer na kasama niya. Ground penetrating radar, pero high sensitivity, sagot ni Sato sa English. Gawa namin mismo. Nagsimulang magdatingan ang mga usisero. Mga tambay, mga nanay na may karga na bata. Naku, hapon na naman. Drawing lang yan, sabi ng isang lasing. Sayang lang pera dyan, gatong ng isang tanod na bata ni Konsehal Ramil. Dumating si Nora. May dala siyang plastic. Tay, sino po sila? Sila ang pag-asa natin, anak. Lumapit si Ei. Mizuno kay Nora. Hello. Anong pangalan mo? Nora po. Gandang pangalan. Parang Noriko sa amin. May dinukot si Ei. Mizuno sa bulsa. Isang pakete ng matcha KitKat. Galing Japan. Tikman mo. Kumislap ang mata ni Nora. Salamat po. Ma'am, totoo po bang magkakatubig na? Hinaplos ni Ei. Mizuno ang buhok ni Nora. Pangako. Sa loob ng 48 oras, iinom ka ng tubig na kasing linis ng kristal. Nagsimula ang trabaho. Walang tulugan. Humingi ng kape si Ei. Mizuno. Pasensya na ma'am, konting tubig lang ang pangkape namin, nahihiya kong sabi. Okay lang. Bukas, magkakape tayo ng marami. Ang tiwala niya sa sarili ay nakakahawa. Lumipas ang 12 oras. 3:00 ng madaling araw. Mang Amado, tingnan mo ito, tawag ni Sato-san. Sa monitor, may kulay asul na blob sa gitna ng puro pula. Saltwater ang pula. Pero ito ang freshwater pocket. Nahanap niyo agad, gulat ko. Ang mga Pranses, inabot ng 1 taon sa kakahanap niyan. Ang bato dito ay parang sponge. May nakatagong bulsa ng tubig na hindi nahahaluan ng dagat. Ang problema, napapaligiran ito ng tubig alat. Isang maling butas, papasok ang dagat, at sira na ang source habang buhay. Parang operahan ng puso, sabi ni Ei. Mizuno. Kailangan ng precision. Kinabukasan, habang tirik ang araw, dumating ang mga tauhan ni Konsehal Ramil. Mga naka-uniforme kunwari ng i-inspection team. Hoy! Itigil ang operation. Wala kayong environmental permit galing sa munisipyo, sigaw ng leader nila. May go signal kami ni Governor, sagot ko. Pumatol na ako. Wala kaming pakialam kay Gov. Teritoryo ito ni Konsehal Ramil. Nagkagulo. Gusto nilang kumpiskahin ang drill. Lumapit si Ei. Mizuno. Maliit lang siya pero tumindig siya sa harap ng malalaking mama. 48 hours lang ang hiningi namin. Kung gusto nyo kaming pigilan, tawagan nyo muna ang presidente. Natahimik sila. Takot sila sa mas mataas. Umalis sila pero may masamang tingin. Itinuloy ang pagbubutas. 100 meters. 120 meters. Water detected, sigaw ni Sato. Sinukat ni Ei. Mizuno. Maalat pa. 0.3% salinity. Bumuntong hininga ang mga nanonood. Sabi na Wala talaga. 24 oras na ang nakalipas. Kalahati na ng panahon. Pagod na ang lahat. Si Nora bumalik ulit. May dalang turon na luto ng asawa ko. Ma'am, kain po kayo. Pampalakas. Kinain ng Japanese team ang turon na parang gourmet food. Oishi. Masarap, sabi ni Sato. Napangiti ang mga tao. Sa simpleng turon, nagkalapit ang loob ng baryo at ng mga hapon. 30 oras. Kailangan nilang harangan ang tubig alat para makuha ang tubig tabang sa ilalim. Gamitin ang quickset polymer, utos ni Ei. Mizuno. Ito ang sikreto nila. Isang likido na kapag tinurok sa bato, titigas agad sa loob ng 0 minuto at magiging semento na haharang sa tubig dagat. Pero biglang namatay ang makina. Anong nangyari? May pumutol ng kable, sigaw ni Sato. Nakita namin ang anino ng mga lalaki na tumatakbo palayo.
Mga bata ni Ramil. Sinabotahin nila ang generator. Wala tayong spare parts para sa high voltage cable na yan, mangyak-nyak na sabi ni Sato. Kailangan pa umorder sa Manila. Wala nang oras. 12 oras na lang ang natitira. Tapos na tayo, bulong ko. Pero nagsalita si Nora. Tay, di ba si Mang Tonyo may junk shop? Marami siyang kable doon. Tumakbo ako sa junk shop ni Mang Tonyo. Tonyo, kailangan namin ng kable. Kahit luma. Nagising ang diwa ng bayanihan. CJ, kunin niyo lahat. Nagdatingan ang mga mekaniko ng bayan. Mga tricycle driver na marunong magkutingting. Kami na bahala mag-splice niyan, Sir Sato, sabi ng isang mekaniko. Pinagtulungan ng mga Hapon at mga Pilipino na idugtong ang mga lumang kable gamit ang electrical tape at diskarte. Sa loob ng 2 oras, umandar ulit ang makina. Arigato. Salamat, yumuko si AI. Mizuno sa mga tricycle driver. Walang anuman, ma'am. Para sa tubig. 2:00 ng madaling araw. 46 hours. Nasa 150 meters na ang lalim. Inilagay na ang polymer. Naghintay sila ng ilang minuto para tumigas. Buksan ang valve, utos ni AI. Mizuno. Katahimikan. Naririnig lang ang ugong ng makina at ang huni ng mga kuliglig. Kiraya. May hangin na lumabas. Tapos. Hush! Bumulwak ang tubig. Hindi ito maitim o maputik. Malinaw. Sinalo ni AI. Mizuno sa baso. Sinukat. Salinity, 0.01%. Pure freshwater. Naghiyawan ang mga tao. Parang nanalo si Pacquiao. Tubig. May tubig na. Ako ang unang pinainom ni AJ. Mizuno. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang baso. 45 taon akong uminom ng tubig na may lasang kalawang at asin. Ininom ko. Matamis. Napakatamis. Malamig. Humagulgol ako ng iyak. Nora. Halika. Lumapit si Nora. Ininom niya ang tubig. Tay. Ang sarap. Parang mineral water. Nagyakapan ang mga magkakapitbahay. Ang mga matatanda lumuhod at nagdasal. Salamat poong may kapal. Dumating ang umaga. 48 hours. Deadline. Dumating ang gobernador at ang media. Dumating din si Konsehal Ramil, maputla ang mukha. Totoo ba to? Tanong ng Gov. Tikman niyo po, abot ni AI. Mizuno. Ininom ng gobernador. Nanlaki ang mata. Himala. Humarap si AI. Mizuno kay Konsehal Ramil. Sir, narinig ko po na kayo ang nagbebenta ng tubig dito. Pasensya na po, pero mula ngayon, libre na ang tubig ng bayan. Ang aquifer na ito ay kayang magbigay ng 5 million liters araw-araw. Nagpalakpakan ang mga tao. Mabuhay ang Japan. Mabuhay si Dos Haruka. Napilitang umalis si Ramil habang sumisigaw ang mga tao ng Cebu. Hindi doon nagtapos ang kwento. Nalaman na si Konsehal Ramil pala ang sumabotahe. Kinuyog siya ng taong bayan sa social media at napilitang mag-resign. Ang Japanese team ay nanatili pa ng 1 linggo para turuan kami. Nag-install sila ng IoT sensors. Sa cellphone ko, nakikita ko na kung gaano karami ang tubig. Nagdala rin sila ng hydroponics kits. Dahil may tubig na kayo, pwede na kayong magtanim ng lettuce at kamatis kahit sa paso lang, turo ni Sato-san. Nagkaroon ng fiesta sa San Isidro. Nagkatay kami ng lechon. May karaoke. Kinanta ni Sato-san ang Anyway habang nakikipagtagay sa mga tanod. Si Inay. Mizuno naman, tinuruan ng mga nanay na magluto ng adobo. Bago sila umalis, gumawa kami ng time capsule. Inilagay ni Nora ang isang drawing, bandila ng Pilipinas at Japan na magkahawak kamay, at isang water drop sa gitna. Isinulat niya, paglaki ko, magiging scientist ako. Pupunta ako sa Japan para matuto, tapos babalik ako para tumulong sa Pilipinas. Hihintayin kita, Nora-chan, sabi ni AI.
Mizuno habang nagpupunas ng luha. Ngayon, deputy manager na ako ng Water District. Ang bintana ng opisina ko ay nakatanaw sa isang luntiang San Isidro. Wala na ang bitak-bitak na lupa. May mga taniman na ng gulay sa bawat bakuran gamit ang tubig mula sa balon. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang dalagita. Si Nora, 13 anyos na. Tay! Dumating na! Iwinagayway niya ang isang sulat. Galing ito sa Tokyo University. Isang scholarship offer para sa high school exchange program, rekomendado ni Iray. Mizuno. Tanggap ako, Tay. Niyakap ko siya. Sa labas, nakita ko ang isang bagong kalye na ipinagawa ng Bain. Ang pangalan ng kalye, Mizuno Avenue. Sa gitna ng plaza, may fountain na hindi tumitigil sa pag-agos. At tuwing titingin ako doon, naaalala ko ang 48 oras na nagpabago sa aming lahat. Ang oras kung saan ang disiplina ng Hapon at ang bayanihan ng Pilipino ay nagsama para lumikha ng isang himala. Ang tubig ay buhay. At ang pagkakaibigan ay walang hanggan.